Ano po, Sir Marcial, salamat po dito sa pambili ko pong gulong at ano po ng pangdagdag puhunan. Pero po, makuha po ko dito May sabihin ka? ano po, Kuya Efren, ano ko na pong hihingin po naman ng ano ko kasi mayroon na po akong pampuhunan sa pambili ng gulong. Yan pong pamintinas ng asawa ko po kasi po hindi po natuloy yung ano yan sa kamahalan. Good morning everyone, isang mapagpalang umaga po mga katuwang. Muli po ito po si Efren Espanyol, ang inyong small YouTuber. Ngayong umaga mga katuwang, Hi, good morning mga katuwang, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Inyo po ako mga katuwang. Pupunta tayo rito kay Ate Malu. Mega love shoutout sa ating mga katuwang abroad. Especially po kay Sir Marcial Eugenio of USA. Nagpadala sa akin, pinabibigay niya sa akin ni Sir Marcial kay Ate Malu para po pambili po ng gulong ng kanyang hauler na ginagamit sa hanap buhay at dagdag na pampuhunan. Ayan, kaya maswerte ngayon si Ate Malu kat meron siyang pangdagdag na puhunan doon sa kanyang hanap buhay mga katuwang. Pasensya na po, halos 4 na araw tayong hindi nakapag-upload ng ating mga videos dito sa ating YouTube channel, sa ating munting channel, kasi andun po tayo sa Maynila. Umatid tayo ng imbitasyon ng isang malaking company ng drop shipping business, no? And suportahan niyo po ako rito mga katuwang, and sana makatulong din po kami doon sa mga OFW abroad na yung kasing company na nag-invite po sa amin sa Maynila para sa event and seminars ay 18 years na pong ang hanap buhay o ang negosyo po nila, drop shipping mga katuwang. Meron po sila mga branches abroad. 18 years na po sila sa ganitong negosyo mga katuwang. Dito grabing ulan araw-araw. Ayan, hirap dito kina Ate Malu, Mirna, Ate Elsa. Hindaan dito talaga. Laging maputik, laging baha. Kapal ang putik, madulas. Sana nandito pa si Ate Malu. Ibigay natin itong pinabibigay ni Sir Marcial Eugenio. Bayo, gabing putik. Lalo na dun sa may lugar ni Ate Elsa. Kailangan nakabuta ka para makarating ka dun sa lugar na yun. Wala yata yung hauler. Wala yung hauler. Wala, oh. Wala yung hauler ni Ate Malu. Tao po. Tao po. Tao po. Grabe yung putik dito sa may pintuan nila. Tao po. Pupunta ka dito, dapat nakabota talaga eh. Tao po. Tao po. Walang tao. Wala yung hauler nila, oh. Balikan ko lang para sigurado mga tanghali, alas 12, alauna, para matagpuan natin dito yung mag-asawa ni Ate Malu. Oh yes, Ate Malu. Yung kina Ate Elsa, di natin marating yan. Napaka kapal ng putik dyan sa lugar na yun mga katuwang. So balikan na lang po natin ito, si Ate Malu. Wala yung hauler nila rito. Wala yung hauler, ibig sabihin na ipaayos na, baka nakabili na po ng gulong si Ate Malu. Alis muna tayo. Si Mirna, sarado. Yun.
Ay, nakakabit lang pako. Pero wala eh. Yung panaran niya pako, nasa labas eh. Naimirna. Wala din oh. May nakakalang na pako sa pintuan. Sa labas, wala din siya. Tayo na. Balik na lang tayo dito mga katuwang. Alas 12. Alauna ng hapon para sigurado nandito yung dalawa. Yung kanina binabanggit ko, drop shipping business mga katuwang. Online business po yun. 18 years na po sila yung JC Company. May mga branches po sila sa abroad. Marami na po silang pinayaman. Actually ako po ay masyadong na-amaze doon sa mga young entrepreneur, doon sa mga batang negosyante. Imagine, sa edad na 22 years old, may nakilala ako doon. Milyonaryo na siya. Nakabili po siya ng bahay at lupa. Tapos meron siyang sports car. Yung iba, mga nagmula talaga sa hirap. Pero dahil po sa shipping business, no, umasenso, yumaman, naging milyonaryo yung mga bata. Kaya naisipan po namin ni Mama El, ang aking commander, na sumama dito sa shipping business, no. Sana samahan niyo po ako, suportahan niyo po ako dito. Kasi yung sosobra naman po sa mga pangangailangan ng pamilya ko, pamilya namin makakatulong po ito sa mga pamilyang tinutulungan natin. Sabi ko ganito ng oras. Sabi ko babalikan ko kayo mag-aalauna ka ako. Nagano po ako kabarangay, nangutang po ako doon sa pinsang kung ay allowance sa eskwela. Sabi ko ibabalik ko na lang. At least may nagpautang sa iyo. Oo. Nag-uutang ako 1.5, sabi ko. Tapos sa akin. So may gulong ka na? Kami. Okay na. Okay na. So may gulong na? Meron na. So hindi nyo na kailangan? Hindi po, may utang ako, hindi naman po. Ganun ba? Kala ko hindi nyo na kailangan. Oo. Ako sa bila akong 2 kilong bigas, wala na di akong bigas. Ano nga yung request mo sa akin, yung hinihingi mo sa akin? Sa pambili ng gulong. Tapos para kapital. Ha? Sabi ko. Oo. Bali 2. Pambili ng gulong. Tapos pang karakapital. Pandagdag lang. Dagdag na puhunan. Minsan nakakabili kaming yero, tanso. Oo. Ay kulang yung wasing nga kahapon. Sige, punta ko dyan sa inyo. Oo. Punta ko dyan. Ingat. Sakay na. Ate Malu, baka... Hindi po pwede sumakay. Maano po na? Ako tayo, maraming daan. Grabing handaan nyo rito. Puntaan natin doon sa kanila. Dahan-dahan. Tumutunog yung kadena. Baka mamaya kadena naman ang masira. Dahan. Putik dito sa lugar na ito. Tarangkahan Ate Malu. Ayan. Ito masyadong maputik. Ay, nako. Ba't nandito na ito? Dumating na po baga nung Pasko. Nagbakasyon lang yata doon sa nanay. Oo. Nandito na uli. Nandito na yung nanay na doon. Pati yung nanay, dito na. Dito na po. Dito na raw matrabaho. Okay. So, ilan na uli kayo dati? Dating bilang uli kayo rito? Ano na kami naman ngayon? 8. Balik sa dating bilang. Balik sa dating Ang ingay ng manok mo, Ate Malu. Ang ingay mo! Pwede bang ilipat natin? Hoy! At least matutumba ka. Kung natumba ka at nabalian ka dyan, so problema natin yun.
Pampa-ospital na naman. At natawa ka, Kuya Ramil. Kasi Problema natin, gulong tapos dagdag puhunan. Kung ito nabalian dyan, at nako, pangalawa dagdag, na naman yan. Panibago pang-ospital na. naman. Panibago na naman tayo. Oo. Panibagong taon, panibagong mga... Kaya nga. Oo. Pagpunta ko rito, sasabihin mo sa akin, Kuya Efren, gusto ko po sanang pampagamot, pang-ospital. Kaya na naman. Joke lang, joke lang. At least, nakautang ka. Pambili ng gulong. So, wala na yung problema sa gulong. Wala na naman. Huwag mo nang bayaran para... Ay, hindi po. Allowance yun. Joke lang. Joke lang. Utang yun. Sabi ko nga, pag hulog-hulugan ko na lang. Basta ibalik mo kasi allowance yun sa anak ko. Oo. Kasi may isang salita At man least, ako po. at least, nagtuloy-tuloy yung hanap buhay nyo. Po, kasi hindi Dahil, nakabili kayo ng 2 gulong ni Kuya Ramil, no? Ay, hindi. Para... Kanina, maaga pa raw umalis na kayo at nag-deliver yata kayo ng kalakal doon sa dinadalhan nyo nito. Oo, kasi may pinick up pa kaming hero at Oo. bakal. Magkano kinita nyo? Naka naman po, naka 500 man. Oh, okay na rin yun. Saan mo hahanapin yung 500 kalahating araw, di ba? 3 kilong bigas. Oh, Tapos okay. allowance naman ng eskwela bukas. Okay, very good. Ayan, at least tuloy yung hanap buhay nyo. Yan po ang kailangan. Ang ganda naman sa hulir nyo at may bubong. Dito sa atin maulan, hindi kayo mababasa. Nakakaikot. Oo, ang mababasa lang sa inyo yung mga Yung kalakal. kalakal, saka yung ulo nyo, katawan nyo, hindi naman, may bubong eh. Minsan napaulan na din ako para nakukuha ko lahat. Kakasimot-simot ako. Maswerte kayo kung may magbibigay na kalakal. Yun po. Kapag ka wala, laging bili. Mamumuhunan talaga kayo, ano? Marabas ka ng kapital. Kapital. Kaya, lang po kabarangay. Parang tiyagaan mo. Tiyaga talaga. Sa lahat ng hanap buhay, kailangan mo ng sipag at tiyaga. Pag wala kang sipag, wala kang tiyaga, walang mangyayari. Kung magayo ka lang sa bahay, ay wala talaga. Hihintay ka ng swerte. Dito na ako, di na ako balik sa isda. Paano kung... Di na ako mabalik sa isda. Wala bang nangungutang sa'yo dyan? Ay, wala po. Sabi ako. Mautang kayo. Hindi natarahimik yung Doon sa isda, maraming utang doon. Maraming utang. Ay, kumusta yung mga utang sa'yo? Nakabayad na? 2. Yung isa, talagang walang Hindi na. daw. Eh, sabi ko, sige, pamasko ko na lang sa iyo. Okay. Sabi ko, wala, nakiusap na, Ate Maru, huwag kang magalit, talagang walang-wala. Di sabi ko, sige na. Pamasko ko na lang sa iyo. Yung 2, nakabayad kasi ay pinaskuhan daw silang yung tita nilang ay naalala ko. Ate Malo, bayaran kita. Sabi, para pasalamat ko, sabi ko. Bay talaga ni God. Hindi ka pinababayaan. Alam mo, maswerte ka kapag ka ikaw ay nananawagan, nakikiusap. Agad-agad may tumutugon ng mga katuwang namin abroad, no? Kaya, Tulad ngayon, kaya, sabi sa akin ni Sir Marshall Eugenio of USA, nakibigay nito kuya kay Ate Malu, pambili nung 2 gulong niya, pandagdag na puhunan. ay kaya po, umiyak po ako noon sa kalsada na tinanggalan kaming kadina. Buti nga na yung buwig lang nakapirino. Kung hindi, may bayaran kami dun sa naanuhan namin. Babangga. Kaya binagom, dali, baba ako kasi nasa gitna kami ng highway. Matanggal yung kadena. Opo, sabi niya, dali. Tanggal yung kadina. Nagbara. Ay, kasunod kami, ay mga ganyan yung motor. Ay, nakawanlukso ako, inanok ko agad yung motor. Ay mababanggaan kayo nakabuntot sa inyo. Oo, kami ang mabangga. Okay, mabangga. Di bayaran namin yung maganda pa naman yung kutsi. Nakaw. Sabi na, ate, sabi ko, pasensya. Kasi po natanggalan kami, di na. Kadina. Tinulungan pa kami. Kasi sabi niya si kuya, sabi ko, hindi po stroke yan, hindi makababa. Eh, nag-ano pa din siya naawa. Alam mo, sa inyong dalawa, wala akong masabi kasi talagang masipag kayong pareho. Si kuya, stroke patient. Diba? Pero talagang katulong mo sa paghahanap buhay. Kaya po nga Talagang yung pagtutulungan ninyo. Ngayon, doble kayod kayo sapagkat andito na naman yung mga apo nyo. Ay, meron man po. May
ngayon ama. Nandito may na. trabaho man. Very good. Kaya, Okay naman pala. Hindi At least may katulong na kayo. Hindi katulad no, inaantay nga kasi paalis din yan mamayang hapon, may trabaho yan. Okay, Yung okay. inaman dyan sa palengke. Okay. Para po, kami, dati din, yung eskwela ko, kami ni Agong. Okay. Hindi naman sila kasama dyan sa amin. Tina, pagdating ko dito, nakita ko wala yung hauler. Sabi ko, nakabili na sila ng gulong. Ngayon nagkaroon talaga ako kabarangay. Actually, matagal na akong sanang pumunta rito. Nasa Maynila ako 5 days. Kaya pagdating ko kanina sa bahay, pagka almusal ko, takbo na ako dito. Pagdating ko wala kayo, sabi ko, wala sila. Ibig sabihin, ayos na yung hauler, may gulong na. Pangalawang araw na yun okay. Kaya sabi ko, alis na yata ako. Di na kailangan yung pambili ng gulong. Nagawa po akong paraan na awa man sa akin yung pinsang ko. Sige na niya. Pero ibalik mo din ating mag-allowance ito ng anak ko. Sige na. Kahit hulug-hulugan ko. Kasi kako, gusto ko lang ihanap buhay kami. Ayaw ko mabakante. Kaya mahirap po kabarangay. Kahit kami minsan nalilipasan ng pagkain. Gusto ko araw-araw nasa hanap buhay kami kasi may anak. May asawa, kailangan ng bigas pang araw-araw. Kaya sabi ko, pinag-aano ko na lang po sa Diyos, lalo po sa mga tumutulong sa atin na businat ang puso. Ginagamit kayo ni God, natulungan po ang katulad namin mag-asawa. Kasi po may mga eskwela pa ako. Hindi ko po kayang magano kung hindi ko hihingi sa inyo. Kasi sabi ko, pagsubok lang po yan, kaya ko yan. Kasi mabait si God. Wala pong ibibigay sa akin na hindi po namin kaya mag-asawa. Tama. Gusto ko po mapatapos po ang aking mga anak. Kasi yun lang po ang maibibigay namin. Kahit po nga, ganyan ang asawa ko. Nakaka-eskwela sila, hindi sila naghirinto. Kasi sabi niya, mama, hindi kami mahinto. Kaya gumagawa kami ng paraan na araw-araw kaming makahanap buhay. Gayahin mo si Ate Elsa. Kahit puno ng mga problema at pagsubok, lagi nakabungis-ngis. Ay, po, minsan nakakatawa din ako. Kasi naisip ko po yung paghihirap bagang hindi ko hindi maiyak. Hindi maiyak. Kasi sabi ko, mabait talaga si God. Ang nag-aano po sa akin, saya sa kalungkot. Kasi hindi ako pinapabayaan ng mga taong kaya ko po lang, isang daing ko lang po. Malambot yung nila kasi araman po nila ang isang ginagampanan ko po ang ni Agong kahit po hindi siya nakabalik sa dati yung trabaho, nagtutulungan po kami. Kahit nandiyan po ang tirik ng araw, ulan, nandiyan po kami sa ng kali, paikot-ikot. Para po makakuha lang po kami pang araw-araw sa mga anak ko, sa asawa ko. Nagmimintinig po pa siya mga Hirap talaga ng may sakit. Kasi yung kinikitain nyo, halimbawa, kumita kayo ng 300 sa maghapon, bibili kayo ng bigas doon, pang ulam. Po, mga 50 ang isang pagkatapos, panggamot ng asawa mo. Hihiwalay mo yung budget para sa gamot. Ang eskwela ko po, 200. Eskwela pa. Sa araw-araw yan, 200. Kaya mahirap talaga. Kaya sabi ko po. Kaya hindi na iintindihan siguro ng ibang mga basher sa inyo, Ate Malu, na yung asawa mo stroke kahit hirap na hirap nga. Nagpipilit mag-drive ng hauler. Minsan po nga ang kamay daw niya. Si Kuya Ramil, mga katuwang, kapag hindi ito inalalayan, umakyat diyan sa hauler, sa motor, kapag hindi inalalayan, pababa, hindi niya magagawa. Kailangan aalalayan siya ni Ate Malu, aakyat ng motor, aalalayan din siya ni Ate Malu, bumaba ng motor. Ang kaya lang gawin ni Kuya Ramil, mag-drive, di ba Kuya? Oo, mag-drive. Mag-drive lang. Pero yung paglakad, pagbaba ng motor, di mo na kaya yon. Kasi ito, si Kuya Ramil, nakilala ko ito, naka-wheelchair to naka-wheelchair. So, nang sila po ay makahanap ng second hand na motor, pinaayos nila, nilagyan ng sira-sirang hauler na gamit, no? Sa
pagkakalakal. Oo. Wala pa po nga yung takip, Pinasingaw ang gasolina, natatakot ako. Walang takip, hindi pwede yun. Kasi magsisingaw. Hindi, masulo kami ni Ama. Kaya Mabuti nga. ako makakalok sa isya. Oo. Masusunog siya kasama mo. Buti ka makakatalon. Si Kuya Ramil din makakatalon. O, di ba? Yan po, inaano ko. Walang takip yung tangke. Wala po, tingnan mo, ano lang. Mapasama na lang Oo. sa pagsunog. Walang takip. Ay, delikado yan. Minsan nasingaw. Oo. Kaya sabi ko yan. Pag may lumapit yan na nagsisigarilyo, Po nga, kaya sabi ko, pag may nagsisigarilyo, layo kayo kasi walang... mabuti ka tatalon. Si Kuya Ramil paano? Masama na lang daw po siya sa motor niya. Oo, payagan mo naman. Hindi mo sasamahan. Ay, di, wala na po paano yung anak ko. So ano gagawin mo? Hilahin ko siya. Pagka sumabog yan, tatalon ka. Iiwan mo si Kuya Ay, Ramil. hindi po, hilahin ko siya, di bali ang motor. Asawa ko. Kala ko iiwan mo si Kuya Ramil. Ay, hindi po. Kasama kami. Yan ang mag-asawa, ano? Hindi po pwede. Pagsasama sa hirap at ginawa, sa sarap at panganib. Hihilahin ko siya, bayaan ko yung matutupok ba sa yung asawa ko na hila. Ay, very good si ate. Malo. Kuya Ramil, pagaling ka. At mahal na mahal ka naman pala ni Ate Malo. Ay, oo po. Kahit gawang ganyan yung kasi, di ko siya iniwanan. Oo. Sabi ko, mag-iiwanan tayo pangalawang buhay. Oo. Yun yung tako. Tama yun. Ilan taon na kayo kasal? Ano na po, mga 40 na. Kuya Ramil, ilan taon ka na naghihirap kay Ate Malo? Ilan taon? Nasa ano na. Mga 42 years. Oo, ang tiyaga mo talaga, Kuya Ramil. Joke lang. Naging ganito na ako yung 2000 ano na lang. 2002. Ay, 2022. Oo. Nakauwi pa. 2022. Na-stroke ka sa trabaho mismo. Sa Maynila. Maynila. Sabi ko, inuwian ako, isa-isa na ang sabi ko na makasasakit na daw. 2025 na ngayon ay medyo Buti nga, nakauwi sa akin. mga 4 na taon na. 4 na taon na. Buti nga nakakapag-drive ka pa. Yun po nga, minsan Pero sigurado, hindi mo madadrive ang motor na walang hauler. Hindi mo kakayanin yun. Kasi hindi ko may makatukod. tali siya. Hindi maitukod. Madadrive ko barangay. Ang problema, paghinto, baliktad ka. baliktad. Di ka makakapag-balance. Hindi ako makatukod. Hindi mo itutukod ang paa mo eh. Paghinto. Oo nga. Kaya kailangan din yung may alalay siya. Oo. Kaya sabi ko, Mahihinimbangan ko siya. hindi siya pwede na mag-single sa... Kaya hanggang dyan na lang talaga sa may Kung mga ugat-ugat niya, minsan na sobrang maghapong kaming Yan, maigiging man at hindi kagaya noon na medyo na mamamanid siyang maigi. Hindi Ngayon, kaunti na lang. Wala So, na. Kaunti na. Paunti-unti. Kasi nga na-exercise ka maghapon eh. Exercise na. Ito, Ate Malo, pakibilang, pinabibigay ito sa inyo ni Sir Marshall Eugenio. Tulong sa'yo, bili ka daw ng 2 gulong ng motor nyo, ng hauler. Tapos dagdag na puhunan. Ano? Ilan yan? Magkano? Ano po? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ba? Ay, 6. Oo, talaga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yun, sabihin ni Sir Marshall, kinupit ko yung 1,000. Nanonood yun si Sir Marshall ngayon. So 6,000. Bili mo ng, bayaran mo yung utang mong 1,500. Para na, dun sa pagbili ng gulong ng motor, tapos yung iba puhunan. Ano? Okay. So yun lang. Alis na rin ako. Ha? Kaya po, Ingat kayo lagi. Wala ka nang sasabihin? ano po, Sir Marshall, salamat po dito sa pambili ko pong gulong at ng pangdagdag puhunan. Pero po, makuha po ko dito ng pambiling bigas kasi po, 3 kilo lang nabili ko. Sige. At lalo na po kay Kuya Efren, kung hindi po dahil sa kanya, hindi ko po kayo makikilala ng tumutulong sa akin. Kaya kung hindi po siya, wala po ako sa ganitong matulungan kayo kasi po siya po ang ginagamit ni God na sa amin. Kaya nagpapasalamat po ako kay Kuya Efren. At kay sayo po. Unang pasasalamat natin, Ate Malo, Kuya Ramil, nasa taas. Kay Lord, kay Lord. sa Diyos, Sa Diyos po, kasi po. Pangalawa, yung mga katuwang natin abroad, kami naman
ginagamit lamang po niya para maging tulay, maging instrumento para yung mga tulong na para sa inyo sa mga nangangailangan makarating. Ano? Opo. Sige, bye-bye na ha. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, bye-bye. Salamat Bye-bye. po. Walain po kayo ni God. Salamat po. Alis na ako, ha? Ingat kayo dito. Po. Ingat-ingat kayo, ha? Sana makabili ako ng ano, yung takip ng tangke ng motor nyo at baka yan ay sumabog, napakadelikado. May sabihin ka? Ano po, Kuya Efren, ano ko nga pong hihingin po naman ng ano ko kasi mayroon na po akong pampuhunan sa pambili ng gulong. Yan pong pamintinas ng asawa ko po kasi po hindi po natuloy yung ano yan sa kamahalan. Minsan po hindi siya nabibilang ko at kailangan po yun sa katawan niya sa kamahalan po. Wala mo akong pambili na matuloy yung mga resita niya maibili ko. Kaya kung ano po, mayroon pong mabigay po sa kanya para sa kalusugan niya na tuloy-tuloy kasi po kailangan niya sa katawan niya kasi po naghahanap buhay po kami. So, humihingi ka ng tulong para sa gamot maintenance ni Kuya Ramil. Po. Mahal po ang mga gamot niya may 100 po, may ano kasi po sa isang linggo, kung anuhin ko, susumahin ko, higit pong 2,000. Mahal nga ano. Kaya po saan ko po yung kukunin. Kaya humingi po ko, Kuya Efren, tulong sa inyo na matulungan po ang asawa ko sa pambili ng gamot kasi kailangan po yun. Sige ha. Okay. Alis na ako. Po, salamat po dito sa binigay mo po, Ginoong Marcial. Malaki na po itong ano sa amin, pambili pong gulong at pangdagdag po namin puhunan. Sige na, bye-bye na. Kuya Ramil. Ingat po. Ingat din kayo lagi. Araw-araw kayo nasa kalsada. Delikado yung kadena nyo, matatanggal na. yung tangke, walang takip. Kasi po nabili lang namin sa tao yan, binubuo lang namin. Sige na, ingat lang kayo lagi. Po, salamat po, ingat po. Hindi ka matutulungan ni Kuya Ramil. Po. Hindi ka matutulungan kapag ka nagkaroon ng rimalaso yung holder nyo. Di siya makakatulak. Ikaw lagi ang tutulak, pati si Kuya Ramil. Ako po nga kasama siya sa tulak. Kaya po. Sige na, alis na ako. Okay. Buti po ito lang. Nga. Ayan na.